Magandang umaga po sa ating lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Welcome po sa ating webinar na napapanahon tungkol sa cyber violence sa panahon ng COVID-19 pandemic. Upang simulan ang ating programa sa araw na ito, naanyayahan ko po ang lahat para sa isang panalangin na susundan ng makabayang awit.
Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Upang formal na simulan ang ating programa, narito po ang punong guro ng Paaralang Elementarya ng Dambalitis-a na si Binibining Fe A. Reyes para sa pambungad na pananalita.
sarili lang. Ligawan ka, magandang bukas, ikaw at ako magkasama tayo sa bumi ng kinapasan. Pilipino, ilalahi ko, yaning Pilipino, sa mga bago, panahon halina't hawakan ng aking kamay, sabay abutin natin ang tagumpay, tuloy lang tayo sa pagpapanday, tiwala sa Diyos ang isang lahat kabay, subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas, ikaw at ako magkasama tayo sa bugin ng kinabukasan. Pilipino, sa makabago.
mga guro, mga magulang at mga mag-aaral at lalong-lalo na sa ating resources speaker, magandang umaga sa inyong lahat. Kayo ay malugod kong tinatanggap sa ating webinar sa araw na to. Sa umagang ito, mahalaga ang tatalakayin ng ating resources speaker. Ito ay napapanahon, lalo na tayo ay nasa tinatawag na new normal at uso ang online classes. Mahalaga na malaman ninyo kung ano ang cyber violence at paano ito maiiwasan. Kaya mga magulang, makinig kayong mabuti para alam ninyo ang inyong gagawin kung ang inyong anak ay nagiging biktima ng cyber violence. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Kay Reyes. Okay, dumating na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa. Hayaan po ninyong ipakilala ko ang ating panauhin sa araw na ito. Siya ay isang professor ng UNICAP, University of Zambia, curriculum and instruction consultant, social sciences, philosophy, mental health advisor, gender specialist, certified life coach, certified cognitive behavioral therapist, international consultant for gender and development, independent consultant for gender and development, both for 4 government agencies and 2 non-government agencies or non-government organizations, founder Color My World PH, founder Usapang Positibo, resource person DCMM Teleradyo Salitang Buhay, author, creative writer. Siya ay isang licensed professional teacher. Siya ay nagtapos ng Master of Arts in Philosophy and Master of Arts in Education at Doctor of Philosophy major in Educational Management. Please welcome, malugod ko pong pinapakilala sa inyo, si Professor Ron Bedilla. Magandang umaga po, sir. Good morning po, magandang umaga po sa ating lahat. Kay Ma'am Perez na ating principal, Miss Lenny, thank you for the introduction at sa atin pong mga tagapanood ngayong umagang ito. So doon po sa mga video kanina, yan, pasensya na po sa ating technical difficulty. Yan. Nangyayari po talaga yon, lalong-lalo na tayo ay live. Alam naman po natin pag live tayo, maraming nangyayari. Share screen ko lang po. Itong pag-uusapan po natin ngayon ay makabuluhan at very now na tinatawag nila, no? Lalo na doon sa ating mga estudyante at especially sa ating pong mga parents din. Yan, share screen ko lang po. Yan. So, ang nabigay pong topic sa atin ay cyber violence, no? Nung nabigay sa akin yung topic po, pinag-isipan natin kung ano ba yung mas nararapat na ibigay na focal yung pag-uusapan natin. Ano bang mas okay na pag-usapan when it comes to cyber violence na topic? So, ang naisip ko ay yung anti-bullying. Kasi halos lahat tayo, especially our students, our children, nakakaranas ng bullying. Whether it's physical or cyber. Okay po? So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay iikot lamang sa bullying. Okay? Let's define first, ano ba itong bullying na to? Ano ba yung batas pertaining to cyber bullying or bullying per se? Okay? Bullying or RA 10627 or Anti-Bullying Act of 2013.
Any severe or repeated use by one or more students of a written, verbal, or electronic expression or a physical act or gesture or any combination thereof directed at another student that has the effect of actually causing or placing the latter in reasonable fear of physical or emotional harm or damage to his property. Creating a hostile environment at school for the other student. When we say hostile, unfriendly, no? Hindi maganda yung environment na kinabibilangan niya within the premise. Infringing on the rights of the other student at school, maybe privacy, no? Or materially and substantially disrupting the education process or the orderly operation of a school, such as but not limited to the following. Before natin i- i-categorize, no, yung mga different act of bullying, pag-usapan muna natin itong RA 10627. So ito po ay may batas. Ang bullying po ay may batas. Pero syempre, magtatanong ang mga parents, di ba? Mga minor to, makukulong ba sila? They will be reprimanded according to the school's uh, code of conduct. Okay? Code of discipline. Nakadepende po yun kung paano yung offenses na gagawin ng school kapag ang kanilang anak or ang inyong anak ay nambully. Diba? So kung titingnan natin itong definition ng anti-bullying, itong underlying description ng batas na ito, very holistic yung kanyang approach. It can be a physical bullying, it can be an emotional bullying, it can be an psychological bullying. So lahat ay pwedeng maging act of bullying. Okay, pero paano ba ito masasabi na bullying yung ginagawa? Okay. According again sa RA 10627, any unwanted physical contact between the bully and the victim. Any act that causes damage to a victim's psyche and or emotional well-being. Basta nakakaapekto or halimbawa yung sa una, no, any unwanted physical contact kapag nasuntok or nasampal ang inyong anak ay bullying yun. Pangalawa, kapag ito ay nakaka-damage na sa emotional well-being ng inyong anak. Halimbawa, hindi naman ganoon yung anak niyong umarte. I mean, hindi siya ganoon na malungkot palagi, pag-uuwi ng bahay parang umiiyak. So may problema. So ang gagawin ng parents, kakausapin yung anak, pero hindi magsasabi kasi nga natatakot na baka balikan siya. Okay? So yun yung sinasabi natin na naapektuhan na yung psyche ng bata. Any slanderous statement or accusation that causes the victim undue emotional distress and cyberbullying or any bullying done through the use of technology or any electronic means. So ito yung problema, no, sa panahon natin ngayon. Lahat tayo ay nakababad sa cellphone, nakababad sa laptop, nakababad sa technology. So the major problem here is how to guide our children whenever they use technology or kapag nag-open sila ng iba't ibang sites or social media accounts. Okay? So ano ba itong cyberbullying? Kasi ito yung pinaka-main topic natin eh. Ano ba ang cyberbullying? Okay, cyberbullying or any bullying done through the use of technology or any electronic means. The term shall also include any conduct resulting to harassment, intimidation, or humiliation through the use of other forms of technology, such as but not limited to texting, email, instant messaging, chatting, internet.
social media, online games, or other platforms or formats as defined in DepEd Order Number 40, Series of 2012, and any other form of bullying as may be provided in the school's child protection or anti-bullying policy, consistent with the Act and this IRR. Alam niyo mga parents, hindi nyo kailangan na mag-worry kasi lahat ng school ay meron silang policy pertaining to anti-bullying. So meron ng process yan, nagawa na rin ng process kung sino ang unang kakausap sa bata kapag nagkaroon ng ganitong instances, no? So for us to understand more, ano ba tong mga technology na pwedeng pag-usapan, no, kapag nag-cyberbully ang isang bata. Panoorin natin itong video na to para mas maintindihan natin bakit ang bata ay kailangan bantayan kapag nagsa-social media at nagsi-search online. Tum 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 tum! Presenting Daliri Eskwela, a school to teach kids paano maging safe sa internet. Hello mga bata! Hello mga daliri ng mga bata! Ako si Tom, and today ang lesson natin ay cyberbullying. Who likes being on Facebook? Like nyo ba ang Facebook? Ano mga nilalike nyo sa Facebook? Like ko mag-like, pero minsan, nagiging down ako. Dahil sumusobra ang panunukso, nagiging bullying na. Ano ba ang difference ng tuksuhan sa bullying? Pag between friends, pwede tuksuhan lang. Pero pag sumobra na, pag nakakasakit na ng damdamin, ang tawag dito ay cyberbullying. Nagkakatuwaan lang, Tom. Siya kasi ang nagsimula. Siya talaga ang cyberbully. Huwag na magturuan. Next time na nasa Facebook o nasa internet, bago mag-type, isipin kung nakakasakit o may mapapahiya sa sasabihin. Chismis, sensitive o pribadong impormasyon tungkol sa iba. O ikaw ay nagpapanggap para mapasama ang taong ginagaya. At sadyang may hindi isama sa grupo. Thumbs down. Basta nakakasakit ng damdamin, cyberbullying ito. Cyberbully kayo? Ipopost ko nga yun. Huwag ganyan, Tom. Pag ginawa mo yan, bully ka rin. So anong dapat kong gawin? To stop bullying, remember, stop B. S. Screenshot the message para may proof pag sinumbong sa teachers or magulang. T. Tumigil mag-reply sa pangbubuli. O. Open up. Mag-open up o kausapin ng mga magulang o sino mang nakakatanda na pinagkakatiwalaan mo. P. Private. Ilagay sa private ang settings ng Facebook para hindi lahat makakakita. B. Block the bully online. Oh, mga bata, how do you stop bullying? Stop B. Mga bata, laging maging handa laban sa cyberbullying. Pwede itong mangyari sa emails or instant messages, text messages, web pages or blogs, chat rooms, Facebook, Twitter, at mga social media sites. Agree! Naintindihan niyo ba mga bata? Pwedeng magtawanan. Huwag lang magsakitan ng damdamin. Like ko na ulit kayo. Like ko na ulit mag-internet at ang cyberbullying, thumbs down. Sa Daliri Eskwela, learn how to be cyber safe. Wait! Ngayon, bago tayo umalis at mag-internet, mayroon tayong munting pagsusulit on how to be cyber safe. Let's put our learnings to the test. Ano ang pinagkaiba ng tuksuhan sa bullying? Pag binubuli, ano ang kailangan gawin? Ano ang ibig sabihin ng stop B? Sa Facebook lang ba pwede mabully?
Ang bullying ay pag nakakasakit ng damdamin. True or false? High five sa mga nakakuha ng tamang sagot. Remember kids, kahit gusto nyo lang mag-joke, ang cyberbullying ay nakakasakit. Turuan ng mga daliri na huwag kung ano-ano ang tinatype. Bye! Bye! Okay, so nakita natin doon sa video yung meaning ng cyberbullying at yung difference niya sa tuksuhan. So ano ang gagawin ulit para ma-stop ang mga bullies? Remember yung stop B. S for screenshot. Screenshot kung ano ang mga sinabi sa'yo against you or ano yung mga act of bullying na ginawa sa'yo. Letter T, tumigil, mag-reply. Okay? Para ma-stop. Kasi once na nagre-reply ka, naiisip nung nagbubuli sa'yo na, naiinis to. Sumasabay to sa akin. So habang tumatagal, ibubuli ka niya ng ibubuli kasi sumasagot ka eh. Alam nyo, kaya kapag ikaw ay hindi na nagre-reply doon, siya ang maiinis. Siya na ang titigil. Okay? Next, open up. Kaya po ang subtitle ng ating pinag-uusapan ngayon ay End the Culture of Silence. Para kung ano man ang nangyari sa mga kabataan ngayon, sa mga anak natin, kapag nabully sila, i-end natin yung culture of silence na yon. Huwag natin hayaan na i-keep na lang sa kanila. Gawa natin ang paraan para mag-share sila sa atin. Especially sa mga parents natin. Huwag natin hayaan na sarilinin nila yung mga nangyayari sa buhay-buhay nila. Next, private profile. So yan, i-private natin yung profile natin sa any social media accounts para hindi mabuksan ng ibang mga tao na hindi mo naman kakilala. And next, syempre, i-block nyo na yung bullies. So, stop B, no? Remember that sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga parents at sa mga students ng Dampalit. Okay. So, ano naman itong social bullying? Social bullying, any deliberate, repetitive, and aggressive social behavior intended to hurt others or to belittle another individual or group. So within the group, kapag ikaw ay tinutukso, kapag ikaw ay pinapahiya, na nasasaktan ka na nakakaapekto na sa well-being mo, yun ang social bullying within a group. Okay? Or sa ibang tao. Gender-based bullying, any act that humiliates or excludes a person on the basis of perceived or actual sexual orientation and gender identity and expression or SOGI. Kapag ang isang tao, ang isang bata ay pinahiya dahil sa kanyang kasarian, yun ay bullying. Ang tawag doon ay gender-based bullying. Siya ay binubuli dahil sa kanyang kasarian. Okay? So kanina, in-explain na doon sa video kung ano-ano ba itong mga technology na pwedeng pagdaluyan ng cyberbullying na ito. Pero i-stress out din natin, email, cellphones, SMS, instant messaging, defamatory personal websites, defamatory online personal polling websites, and chat rooms. So ito yung mga dapat na bantayan ng mga parents natin. Much better nga kung minor yung mga anak ninyo, sana alam ninyo yung Facebook account nila, sana nabubuksan ninyo, pero andun pa rin yung privacy na tinatawag natin. Pero gawin lang natin yon para masundan natin, para malaman natin kung ano ba yung galaw ng mga anak natin. Kasi baka maging problema baka yung anak nyo pala ang bully. So magugulat ka na lang, ang pagkakakilala mo sa anak mo ay tahimik sa bahay. Pero sa school, papatawag ka dahil ang anak mo ay bully. Yon. Kasi nga, hindi nag-open up yung anak mo sa'yo. Yun yung problema. Nakakala mo okay sa bahay, pero pagdating sa school, nagiging comfort zone niya yun, doon siya nakakapaglabas ng kanyang tunay na ugali.
Okay? So panoorin natin itong video na ito para malaman natin kung paano masundan ang inyong anak kapag nagchat-chat. At ano ba yung mga bagay na pwedeng mangyari kapag nagchat-chat yung anak ninyo sa ibang mga tao. Tum 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 tum! Presenting Daliri Eskwela, a school to teach kids paano maging safe sa internet. Ay, ako si Tom. Today, mag-uusap tayo tungkol sa chatting. Magsisimula Teka, nasaan bang makausap ko? Ang chatting ay isa sa pinaka-importanting part ng internet. Madalit mas muna natin makakausap ang family and friends natin. Ang saya talaga mag-chat. Pero hindi lahat dapat kausapin. Mag-ingat sa internet. There are mga hindi mo kilala na tingin sa post mo. Manaks o nag-post ng kabastuhan. Haters, mga puro pananakit ang tinatay. SMH. Stalkers, maniacs, haters. Ang mga ganitong kachat, iwasan. I-block, maniac, at haters. Huwag magbigay ng pribadong impormasyon tulad ng full name, age, parents' names, school, classroom, home address, at phone numbers. A. Add only friends at mga taong kilala. S. Sabihin sa mga magulang o sino mang nakatatanda na pinagkakatiwalaan mo ang tungkol sa masamang nakachat. Tandaan kids, hindi kailangan ng maraming kaibigan. Hindi quantity, dapat quality. Uwi ka na, may adobo. Sa Daliri Eskwela, learn how to be cyber safe. Wait! Ngayon, bago tayo umalis at mag-chat with friends, mayroon tayong munting pagsusulit on how to be cyber safe. May ipapakita kaming information. Wave your fingers to say no if maling pag-chat ito and point to the screen if tama. Mag-add ng madaming friends online kahit hindi kilala. Mag-send ng memes o quotes sa kilalang kaibigan. Tuloy makipag-usap kahit bastos at puro hate na ang chat. Magbigay ng sensitive o pribadong impormasyon tungkol sa sarili. I-block ang stalkers, maniacs, at haters. High five sa mga nakakuha ng tamang sagot! Thumbs up! Tandaan mga bata, turuan ng mga daliri na huwag kung sino-sino ang kachat so you can be cyber safe. Bye! Bye! So yun, tandaan natin yun quality dapat, hindi quantity. Hindi ito paramihan ng friends. Ang dami mo ngang friends sa Facebook or sa any social media account pero hindi mo naman talaga sila kilala. So doon magsisimula ang cyberbullying. So umiwas, no? Iwas dapat. Letter I, i-block ang mga hindi naman kakilala, ang mga nambubuli sa iyo. Letter W, huwag magbigay ng anumang information. Especially yung address nyo. At A, add only friends and relative and yung friends nyo talaga. Ano? And S, sabihin sa mga magulang kung may mga ganong nangyayari sa inyo. Let's end the culture of silence. Sa mga students na nanonood ngayon, alam ko na ang piperceive ninyo no, na kapag maraming friends sa social media account sikat, hindi naman natin kailangan sikat, no? Sa panahon ngayon, kailangan nating maging safe. Aanhin mo yung kasikatan mo kung ang dami naman ng bubuli sa'yo. Diba? So, ikaw din ang maaapektuhan. So, again, quality versus quantity. Okay po, tandaan yung iwas, ha? Okay, differences ng physical bullying sa cyberbullying. So, sa physical bullying, direct. Kilala mo kung sino yun ang bubuli sa'yo. Occurs on school property. Okay, doon lang mismo sa premise ng school. Poor relationships with teachers. Kasi nga, kilala ka di ba? Kilala ka. So, ang mangyayari, yung relationship mo sa teacher mo, magkakaroon na ng problema. Kasi nga, nambubuli ka, may problema sa iyo. Fear
retribution. So ano-ano itong retribution na ito? Physical, hitting, punching, and shoving. Verbal, teasing, name-calling, and gossip. Non-verbal, use of gestures, and exclusion. So itong mga categories na ito, itong mga naka-enumerate na to sa left side natin ng screen, ito yung physical bullying. Direct. Kilala mo talaga kung sino yung nambubuli sa'yo. Kasi nakikita mo siya at ginagawa sa iyo or sa inyo ng harapan. While cyberbullying naman, anonymous. Di ba? Kasi pwede akong gumawa. Halimbawa dito, maghanap tayo sa Facebook natin, yung mga nagko-comment. Halimbawa, itong si Joanna Marie Ogalesco Morales. Ang anak niya ay si Kim Zaira Morales ng grade 6 Trustworthy. So halimbawa, itong si Miss Joanna. Anonymous, di ba? Gagamitin ko yung account ni Miss Joanna. Gagawa ako ng ibang account na same name, same profile picture, then magpo-post ako ng mga kung ano-ano online. So, syempre, ang iisipin ninyong lahat na nanonood ngayon, ako yung nagpo-post or si Joanna yung nagpo-post. Kasi name niya yun pangalan niya yun. Pero sa likod nun, hindi naman pala siya. So yun yung cyberbullying. Anonymous, hindi mo na alam kung sino ba talaga yung kachat mo. Sino ba talaga yung nambubuli sa'yo. Next, occurs of school property. Anywhere, pwedeng gawin ang cyberbullying. Kahit tayo magkalayo ngayon, nasa Malabon kayo, nasa Imus ako, Cavite, pwede kong gawin ang cyberbullying. Unlike ng physical bullying, doon mismo sa school property. Good relationships with teachers, kasi nga anonymous Hindi alam ni teacher kung sino talaga yung nambully. So yung rapport ninyo sa teacher ninyo ay as is kung kayo man ang gumawa ng bully na yon, pero gumamit kayo ng ibang account. So yung relationship nyo with teacher, ganun pa rin. Next, fear loss of technology privileges. No, natatakot na tayo na mawala lahat ng mga privileges na meron tayo, no? Halimbawa, yung fame na tinatawag natin sa social media, once na mabash ka, nakakatakot na mawalan ka ng mga followers. Okay? Further under the radar than bullying. And emotional reactions cannot be determined. Hindi mo malalaman kasi halimbawa ako, mag-chat tayo or siguro naman nararanasan nyo yun. May magtatanong sa inyo, kumusta ka na? So, nung tinanong kung kumusta ka, ang reply mo, okay lang ako. Tapos with smiley pa. Pero, deep inside, sa totoong buhay, hindi ka naman talaga masaya. Hindi ka naman talaga okay. So yun, hindi mo na determine kung ano yung totoong emotion ng kausap mo. So yun yung cyberbullying. Okay? Ang ating pong reference dyan ay nandyan po nakikita natin sa screen. Okay, pag-usapan natin ngayon ano-ano yung iba't ibang categories ng cyberbullying. Inadvertent, pag sinabi natin inadvertent, unintentional. Okay? Hindi sinasadya. Role play, responding, and may not realize it's cyberbullying. So ito yung karamihan ng mga bullies natin, hindi nila naiisip, intentionally na bullying yung ginagawa nila. Halimbawa, yung mga joker natin, yung mga mahilig mag-joke, hindi nila akalain na cyberbullying na pala yung ginagawa nila. Hindi nila alam na nakakasakit na sila ng ibang tao sa kanilang pagjo-joke. So yun yung inadvertent bullying. Unintentional bullying. Ikaw mismo na nakakagawa ng bullying, hindi mo akalain na ikaw ay nambubully na. Okay? So next natin na category, vengeful angel. Righting wrongs, protecting themselves. Yan. Yan ang vengeful angel. Pag sinabing vengeful, nagpe-payback. Okay? Kunwari ay angel. Pero, nagawa ng paraan para balikan yung ang bully sa kanila. Okay? So next, mean girls. Yan. Tandaan natin yun
So yung una natin ay unintentional, next ay vengeful, angel, next ay mean girls. Bored, ginagawa lang nila yon dahil sila ay bored at for entertainment purposes. Ego-based, promote own social status, often do in a group, intimidate on and offline, need others to bully if isolated, stop. So ito yung mga mean girls natin. Dahil naboboard sila, gagawa sila ng paraan para mambuli. Ito yung mga elitista na tinatawag natin. Ito yung mga so-called yayamanin. Yung mga rich kids na tinatawag natin. Sila yung tingin nila sa sarili nila sila yung pinakamataas sa lahat. Sila yung pinakamayaman sa lahat. Yan. Kaya sila nang bubuli. Okay? Next is power hungry. Want reaction and controlling with fear. Ito naman power hungry, yung gusto nila sila yung leader lahat palagi. Or dahil sila yung president halimbawa ng klase, dahil president siya ng klase, tatakutin niya na yung iba na, oh, president ako dito. Kailangan sumunod kayo sa akin. That's an act of bullying. No? O anak ako ni ganito, anak ako ng ganyan. Kailangan sumunod kayo sa akin. Kailangan maging kaibigan niyo ako dahil anak ako ni ganito, ni ganyan. So, mambubuli siya dahil sa kanyang kapangyarihan. No? Next, revenge of the nerds. Ito yung subset ito ng power hungry. Often victims of schoolyard bullies, throw cyberweight around, not schoolyard bullies like power hungry and mean girls. So itong mga to, mga fake identity. Yung katulad ng example na ginawa ko kanina, na halimbawa ako yung si Miss Joanna pero hindi naman pala ako yun. Okay? So nag-fake identity sila. Pretentious. Nagpi-pretend na sila ay bully pero hindi naman bully. Dahil nabully sila dati, akala nila ay gaganti sila pero sa maling paraan. Okay? So, next tayo, cyberbullying types. Ito naman yung mga types ng bullying. First, flaming. Online fights using electronic messages with angry and vulgar language. So, ngayon, mga panahon na to, ang daming mga postings na nangyayari. No? Halimbawa na lang, yung pinaka-recent, no? Na pinag-uusapan yung sa Manila Bay. Yung sand, no? Yung Dolomite sand. So may mga postings na ang dami, no? Ang daming flaming messages doon na nagagalit sila, may mga nagagalit, may mga nagrarant, may mga vulgar languages doon sa mga comment section. No? So yun yung flaming. Doon magsisimula yung away. Okay? Next is harassment. Repeatedly sending offensive, rude, and insulting messages. So it can be a private message or it can be through postings. Magpo-post yung isang bully ng message against you, tapos itatag ka pa. So harassment yun. Okay, so sa mga nanonood sa atin ngayon, sa mga students natin, huwag tayong magpo-post na itatag pa natin at sasabihan pa natin ng masamang salita yung mga kaibigan natin. Kasi halimbawa, binuli kita, tapos itatag mo, o bully to si ganito, tapos magsasalita ka ng ibang salita, ng masamang salita, bully ka na din. Kasi ikaw na binuli mo siya. Ininsult mo siya, pinahiya mo siya through your posting. So, malaking bagay yun, no? Nakakabahala yun. No? Kaya madalas, sabi kanina, madalas na yung mga nambubuli ay nabully before. Sila yung produkto ng bullying. Yung mga nambubuli ngayon. Okay, so harassment yon. So yung mga nabully dati, hindi kayo dapat na mambully. Hindi nyo dapat na ibalik yon. Na dahil nabully ako, kailangan mambully din ako. Hindi. Okay? Kailangan na i-end natin yun doon. Okay? Cyberstalking. Repeatedly sending messages that include threats of harm or are highly intimidating. Engaging in other online activities that make a person afraid for his or her own safety.
Okay, cyberstalking. Ito yung mga nabanggit kanina sa video, no, na susundan ka talaga. Anumang mga post mo, magko-comment doon, and then afterwards, magme-message sa'yo na matatakot ka. Siyempre, ikaw na chat, ikaw na ini-stalk, matatakot ka. Bakit alam niya kung nasan ako? Bakit kilala niya parents ko? Bakit kilala niya yung mga friends ko? Bakit alam niya kung saan ako nag-aaral? So, ito yung mga dapat nating ingatan. Okay? Again, kapag may nagsa-cyberstalk sa inyo, para matigil yung stalking niya, block nyo. Ganun lang yan, no? I-block nyo para hindi kayo masundan. Next po ay denigration. Dissing someone online, sending or posting cruel gossip or rumors about a person to damage his or her reputation or friendships. So yun, ibinababa ang inyong puri, ibinababa ang inyong dignidad. So denigration. Okay, magpo-post ng mga hindi naman totoong balita. Ipo-post online na hindi naman totoo. Yun ay type ng bullying. Bullying yung ginagawa nila na yun. Na hindi naman totoo, pero magpo-post online regarding dun sa tao na yun na ikakasira ng kanyang dignidad. Okay? So next, impersonation. Pretending to be someone else and sending or posting material online that makes that person look bad, gets that person in trouble or danger, or damages that person's reputation or friendships. Okay? So itong impersonation na ito, nakakatakot ito. Kasi pwede akong mag-impersonate ng ibang tao acting as that person, pero hindi naman talaga yon. Halimbawa, magkukuha ako ng ibang picture ng mga magagandang itsura na tao. No? Yung mga artistahin ng itsura, yun ang gagawin kong profile picture, tapos gagawa ako ng ibang pangalan. Pero ako yun. So dahil iba na yung pangalan ko doon sa Facebook, iba na yung profile picture ko, maraming magugustuhan yung picture. Kasi nga, maganda yung itsura eh, di ba? Artistahin. So i-chat ngayon, ganyan-ganyan, hanggang sa nahulog na yung loob, mag-chat na tayo, iba-iba na yung gagawin. Ito yung isang way na nangyayari, no? Yung mga sexual acts na ginagawa ng ibang mga tao. So they are pretending na sila ay maayos na tao. Na sila mismo yung tao na yun, pero hindi sila yun. Para lang makuha yung loob mo, para lang may gawin sa'yo. So para mas maintindihan natin itong impersonation na ito, panoorin natin itong video na ito. Kanina, tinawag na naman ako ni Miss Martin kasi ang ingay ko daw. Guys, ang hirap naman ng fraction homework ko. Sige nga, madali lang yan. May recital kami kaya ang daming practice. Tatampo na nga ako sa'yo kasi hindi na tayo halos nakakapag-usap eh. Naman eh. Siguro, ikaw ang star doon, ano? Ano costume mo? Pakita naman. Nahihiya ako eh. Sige na. Please. Look, dinner's ready. Sige po, Dad. Susunod na po ako. Okay.
So yun, yung impersonation. So nakita natin doon sa video na very alarming na 5 out of 10 kids befriend strangers on social media. Imagine 50% of our students, 50% of our children ay nag-befriend ng mga hindi naman nila kilala sa Facebook or sa any other social media accounts. Tapos nag-chat sila. At nakita natin doon sa video na ginamit ang ibang account ng mama na yon para lang makita kung ano yung gusto niyang makita doon sa bata. So mga kids, let's be careful, no? Kailangan maging mapagmatsyag tayo sa mga ganyan. Okay, outing and trickery. Sharing someone's secret or embarrassing information online. Tricking someone into revealing secrets or embarrassing information which is then shared online. So ito yung pwedeng maging blackmail. Iba-blackmail kita para ilabas mo kung ano yung totoo. So yan. Next, exclusion. Intentionally excluding someone from an online group like a buddy list. So halimbawa may GC kayo, pero gagawa ng ibang GC para hindi siya makasama, para hindi niya maramdaman na hindi na siya kasama sa grupo. So yun ang exclusion. So nangyayari din yan offline din, hindi lang online. Okay, so yun ay bullying din. Kasi imbis na tanggalin siya sa grupo ng basta-basta at hindi niya alam, sabihin na lang, no? Pag-usapan na lang ng mabuti. So ang prevalence ng cyberbullying ngayon ay 9 years of age. Imagine 9 years old. Cyberbullying typically starts at about 9 years of age and usually ends after 14 years of age. After 14, it becomes cyber or sexual harassment due to nature of acts and age of actors. Affects 65 to 85% of kids in the core group directly or indirectly through close friends. So imagine that, no? Ang laki ng statistics, ang laki ng percentage na yan. 65 to 85%. So kailangan nating mabantayan talaga yung mga anak natin, especially no sa mga sexual harassment act na nangyayari sa paligid natin. Masaya mag-gaming, nakaka-entertain at nakaka-connect with friends. Pero ang games, minsan hindi laro na lang, nagiging gaming addiction. Tam 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 tam! Presenting Daliri Eskwela, a school to teach kids paano maging safe sa internet. Hi, I'm Tom, and gaming is life. Nagko-computer ka na naman? Sandali na lang po. Sandali na lang, alas 4 na ng umaga. At sandali na lang, exam mo na! Pag games na ang kumokontrol sa buhay natin, pag ayaw mo nang kumain, matulog, mag-aral, makipag-usap sa ibang tao, at pag ang allowance ay inuubos para lang makapaglaro, online gaming addiction na to. Baka game over ang maraming aspeto ng buhay mo. So mga bata, ano ang dapat gawin? Maglaan ng tamang oras sa paglaro. Halimbawa, 1 oras pag may school at 3 oras pag weekends. Bago mag-games, study first. At tulungan muna si mommy at daddy sa gawaing bahay. Tandaan kids, ikaw ang dapat kumokontrol, hindi ang games. Sa Daliri Eskwela, learn how to be cyber safe. Wait! Hindi pa game over ang lesson natin. Mayroon tayong munting pagsusulit so that we can all be cyber safe. Mag-thumbs up if you feel tama ang reaksyon. At thumbs down if mali ang ginawa. Masaya mag-games dahil entertaining to and it allows us to have fun with friends. Okay lang hindi matulog, basta masaya nag-games. Okay lang gastusin lahat ng allowance on games. Set a time on how long to play games. Mag-aral at tumulong sa bahay bago mag-games. High five sa mga nakakuha ng tamang sagot! Turuan ng mga daliri na kontrolin ang paglalaro ng online games.
so you can be cyber safe. Bye! Bye! So ayun, sa mga gamers natin dyan, alam nyo na, kailangan kahit papano ay inililimit yung oras ng paglalaro. Siguro naman nakakapanood kayo ng mga balita na sinusugod sa ospital kasi 12 hours naglalaro sa computer, 14 hours naglalaro, hawak yung phone niya. So tandaan natin na itong mga technology devices na ito ay may radiation na nakakaapekto ng utak natin o sa utak natin. Kaya kailangan limited yung paggamit ng technology. Kaya nga yung DepEd, ang ginawa ng ating kagawaran sa edukasyon ay inilimit yung oras ng synchronous. So kung 1 hour yung klase nyo dati, mali-lessen yan. It depends, no, 20 to 30 minutes. Or sa buong isang araw, instead of 10 hours or 8 hours na pag-aaral ninyo from 7 a.m. to 5 p.m. dati sa face-to-face, gagawin na lang itong 2 to 4 hours per day. Kasi nga technology, hindi dapat sunod-sunod yon. Between AM and PM sessions, kailangan may break. Sa mga elementary students natin, half day lang talaga, no? Kasi hindi pwedeng mag-whole day kasi nga makaka-apekto talaga sa pag-iisip natin, sa well-being natin kapag buong oras tayong online. Okay? So, gamers na kalimutan na tumulong pa rin sa gawaing bahay. Okay, cyberbullying programs and pwedeng gawin lahat at ng mga estudyante at ng parents kapag may nangyaring bullying. Okay? Sa education of children, all actions have consequences. Totoo po yan. Lahat po ng mga galaw ng mga anak natin ay naaayon sa Code of Discipline ng eskwelahan, sa policy ng eskwelahan. Cyberbullying hurts. Nakakasakit po ang cyberbullying at dahil nakakasakit yan, kailangan nagagabayan natin yung mga anak natin. Kailangan tinatanong natin sila. Especially no, kapag may strange na nangyari, halimbawa yung unusual na nangyari sa mga anak nyo, hindi naman sila ganoon katahimik dati pero biglang tumahimik, there's something wrong. Kailangan ma-end yung culture of silence na yan. Kailangan magsalita yung anak ninyo. Kailangan mag-share yung anak ninyo. Okay po? They are just being used and manipulated by cyberbully. Okay? It can also be this instance, no? Na pwedeng magamit lang yung anak ninyo dahil hina yung anak nyo or dahil gusto ring magbambuli ng anak nyo sasama sa mga grupo, no? Cyberbullies often become the target of cyberbullying themselves. Di ba? So may nambubuli, so gagawa ng isang grupo para ibuli yung nambuli na yon, and it's a ripple effect. Lalong dadami yung bully, imbis na ma-end natin, mabawasan natin yung mga bullies. Okay, care about others and stand up for what's right. Yan yung end the culture of silence. We need to care about others. We need to stand up para sa ating karapatan. Hindi pwedeng manahimik lang tayo. Kailangan kumilos tayo. Okay, ito yung mga plan na pwede sa mga school, no? Policies concerning misuse of technology. Maganda nga kasi naka-core topic tayo sa cyberbullying. Pero if you want to watch, no, yung interview ko sa DZMM, I will share the link mamaya. Pinag-usapan namin doon yung responsible use of technology and media sa mga students natin. So naandoon yung interview ko sa DZMM before, 2012 pa yon. At na-interview nila tayo, no, regarding sa pagkat ng technology. Ano ba yung mga hindi dapat nabuksan? So yon. Yun yung interview namin. I will post na lang dito sa comment section mamaya yung link interview na yon. Okay? Evaluate how staff is and can more effectively monitor internet use.
Okay? Focus on values of kindness and respectful human relations. So kahit na online yan, kailangan nandun pa rin yung respect. Enhancement of empathic awareness. Kailangan yung empathy no na andoon pa rin. Especially ngayong work from home kayo, mga teachers, mga admin natin sa schools, kailangan ay naandoon pa rin yung empathy na tinatawag natin. Kaya ngayong sinabi ko sa isang school na kapatid nyo rin, no? Ang Panghulo Elementary School dyan sa Malabon. Binanggit ko nung kinuha nila akong speaker na mas maganda, no? I am talking, no? Sa mga teachers natin sa admin ng school. Kayo po ang kinakausap ko, mga teachers and mga admin ng school. Mas maganda kung meron kayong sariling group chat. Yung halimbawa, no? Pangalanan nyo yun Mental Health GC. So doon nagkakukusap kayo, nagtatawanan kayo, nagvi-video call kayo, nag-share kayo ng mga nangyayari sa inyo. It can also help, no, sa mental health ninyo ay sa mga teachers natin. Kasi ang mga teachers natin ngayon ay bombarded na ng mga gawain talaga. Yan. Next, develop effective problem-solving skills. Ngayong pandemic na to, magbasa-basa tayo. Manood tayo ng mga educational documentaries. No? Ang dami-dami. Yun ang mga panoorin natin, hindi yung mga kung ano-anong bagay. Empowerment of bystanders. So yung mga nakatambay, i-empower natin sila. Huwag natin hayaan na nakatambay na lang talaga sila. So gawa tayo ng paraan para maging makabuluhan yung buhay nila. Okay? Para naman sa mga parents, discuss cyberbullying. And I'm very thankful, no, sa Dampalit Elementary School kasi merong ganitong pag-uusap, no, merong ganitong anong tawag ba dito, webinar dito sa school ninyo. May ganitong speaking engagement, no, may ganitong usapan kasi nga very now na ang mga parents natin ay nababantayan ng mga anak natin. So supervise and increase effective monitoring of internet use. Sa mga parents natin, pwede tayong magkaroon pwede po kayong magkaroon ng schedule. Halimbawa, pwede nyo paggamitin yung anak ninyo 2 hours after school. Halimbawa, di ba, nag-online class. So pagpahingahin muna ng 2 hours before nyo paggamitin ng technology. Before nyo paggamitin ng iPad or cellphone or laptop. Kasi nga, online class na sila eh. So gamit nila yung laptop, gamit nila yung cellphone. Tapos, pagkatapos ng klase, paggagamitin mo pa rin sila ng phone. Eh di, nonsense din yung gustong gawin ng Department of Education na hindi dapat buong araw nakatutok sa monitor, nakatutok sa screen ang anak. So nonsense din, no? Madidefeat yung purpose ng DepEd. Madidefeat yung purpose ng mga psychologists natin. So kailangan ma-monitor natin yon after ng online class. Kailangan tanggalin muna yung laptop, tanggalin muna yung iPad, yung cellphone. Magpahinga muna. At least an hour. Malaking bagay na yon. Okay, so ayan na. Baka naman nagagalit na yung may nakita ako kanina nag-angry react. Baka estudyante yon nagagalit, no? Yan, binigyan mo ng idea yung parent namin. Ayan na, patay tayo dyan. So next natin, ano ba ang rationale ng comprehensive plan na to? Ang rationale nito, since more adults supervise, more children will hide activities. Totoo yun. Dahil marami ang nagbabantay, yung bata, marami nag-hide ng activity. Strategies needed to change social norms in these online works. Empower the victim with knowledge how to prevent and respond, and to discourage bullies from engaging in such activities. Okay po? So, panoorin natin itong video na ito. Very sensitive ito, parents. Please guide your children at explain sa inyo kung ano ang mga madidinig nila na mga salita at mapapanood nila. Well, itong video na papanoorin natin ay gawa ng Department of Education, no? In partnership with ComAsia. So yan. So pambata pa rin naman to.
So let's watch this last video na papanoorin natin. Thumb, 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 thumb. Tum 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 tum! Presenting Daliri Eskwela, a school to teach kids paano maging safe sa internet. Mga bata, may tanong ako sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng word na private? May nagsabi ng nakatago? May nagsabi ng pangsarili lamang? Tama kayo dyan mga bata. Kaya ang susunod kong tanong sa inyo ay, bakit pinapakita ang private parts sa internet? Ang aralin natin ngayon ay pornography or porno. Ang porno ay ang pag-post ng mga hubad na picture sa internet. Maraming bata ang gumagawa nito ngayon. Sabi sa akin ng crush ko, pag love mo ko, patalhan mo ako ng picture mo. Sexy dapat para crush din kita. O kaya sinasabihan ng, Kung gusto mong makasama sa mga cool-in and pinaka-cool na daliri, kailangan mag-post ka ng sumasayaw ka. Nang ubo. Sige na, kami lahat ginawa namin yon. mga bata, pagdating sa porno, isa lang ang kailangan tandaan. Basta porno, no. No sa paghuhubad para ipakita mong mahal mo ang isang tao. No sa pag-post ng hubad na picture para makasali sa grupo. No sa pag-post ng hubad para makakuha ng likes. No sa porno. Say no pag may pinapagawa sa'yo pero pakiramdam mo ay mali ito. Alam mong mali ang gawain pag bumibilis ang pagtibok ng puso. Pinagpapawisan at nanlalamig. At nanginginig. Pag nag-post ng hubad na picture, pwede itong maging viral at makita ng lahat ng tao. Kasama na ang parents mo, teacher mo, friends mo. Isipin mo kung ano ang mararamdaman nila. Basta nasa internet, forever na yan nandun. Kahit tumanda ka, andyan pa rin yan. Kaya mga bata, pag may nagpahubad sa inyo, tandaan, basta porno, no. Sa Daliri Eskwela, learn how to be cyber safe. Wait! Ngayon, bago tayo umalis at mag-internet, mayroon tayong munting pagsusulit on how to be cyber safe. Sabihin mo, no, kung hindi dapat gawin. And yes, kung pwedeng gawin. Magpadala ng hubad na picture para ipakita mong love mo ang isang tao. Mag-post ng hubad para makasali sa grupo. Ilihim sa magulang pag may nagyayaya sa'yo na maghubad sa internet. Pag nararamdaman na may maling gawain, huwag na ipagpatuloy ito. High five sa mga nakakuha ng tamang sagot. Tandaan, ang katawan mo ay sa'yo. Turuan ng mga daliri na huwag magpapadala ng hubad na picture so you can be cyber safe. Bye! So yun yung porno, no? No sa porno. Lalo ngayon, sa TikTok, at daming mga challenge dyan, no? Na halos makita na lahat. So mga children, no? Mga kabataan, mga estudyante ng Dampalit Elementary School, please, huwag kayong makiki-join sa mga challenge na ganon na makaka-apekto naman ng pambaba sa inyo at magagamit yung mga video ninyo at larawan sa iba't ibang paraan. Pag alam ninyong mali, huwag nyo pong ipopost. Pag alam ninyong mali, huwag nyo nang gayahin. So, nasend na po yung interview ko sa DZMM dati sa Responsible Use of Technology. Ayan po, nakapin na. Napin na po ng ating ICT admin. Okay, ito naman yung assessment plan na isasuggest ko sa ating mga parents at sa ating school. Engage in participatory learning. Integrates district technology awareness non-school participants. So sa district no ng Malabon, yan. Malabon 1. Magkaroon tayo ng mga ganitong integration. Conduct needs assessment. Ano ba yung mga kailangan nating gawin para magkaroon tayo ng cyber safe space at Center for Safe and Responsible Internet Use? Okay? Next.
Very important yung assessment, syempre. Ensure that an effective anti-bullying program in place. Huwag niyo pong hahayaan na sa school ninyo, sa admin po natin at sa teachers natin, huwag niyo pong hayaan na wala kayong anti-bullying campaign. Kailangan sa bulletin ninyo, kailangan sa mga postings ninyo, merong anti-bullying. Hindi lang ito ginagawa dahil kailangan. Gagawin natin ito dahil ito yung importante. Ito yung dapat malaman ng mga estudyante at ng mga teachers natin, yung mga do's and don'ts, and especially yung process na pagdadaanan nila kapag nambully sila. Okay, next, review policies and procedures. Baka naman, dito sa policy natin, mababaw yung punishment, mababaw yung sanction. Baka pwedeng palitan natin. No, gagawin nating mabigat yung sanction para hindi na talaga ulitin ng bata yung pambubuli. Okay, next, conduct professional development sa ating mga teachers, no? Important. Next, provide parent education. Itong ginagawa natin ngayon, para sa ating, this is intended for the parents, pero I've decided na gawin itong presentation na ito na student friendly din, para kahit papaano pag may nanonood na estudyante sa atin ngayon ay nakaka-cope pa rin sila, nakukuha pa rin yung gustong ipahiwatig ng ating presentation. And last, evaluate nyo. Naging maayos ba yung sanction? Naging maayos ba yung program na ginawa natin sa cyberbullying na to? For example, itong webinar na to, okay ba ang naging webinar natin? Magkaroon ng evaluation. Ano yung mga dapat na guhin? No? Ano yung mga dapat na i-improve sa mga pangyayari na ito? Okay? So, ito po yung PIES na tinatawag natin. Peace Intervention Program. PEAS. P for psychological. Outside counseling referral, family support center referral, in-school counseling, anger management group, peer mediation and conflict resolution and apology, impact statement and online safe box. So itong mga program na ito, pwede itong gawin ng school para sa ating mga estudyante at mga parents. Especially sa mga teachers din natin. So malaking bagay na meron tayong online safe box. Okay? Next natin, letter E, educational. Curriculum infusion. Kailangan ma-infuse natin yung curriculum natin, especially ngayon, online na lahat. Di ba? Peer matching, school assemblies, development of public service announcements, parent education, and school staff in services. So nakita ko sa page ng Dampalit Elementary School, nagpo-post po ng mga announcement, nagpo-post ng mga webinar, no, para sa mga parents natin and sa mga students, and maganda 'yon, no, na i-involve natin ang stakeholders natin, no, ang ating mga parents, ang mga students, ang bawat isa sa community ng Dampalit. And last po, letter S, social, extracurricular, dress policy, and peer matching. Ngayon, dahil tayo ay online, sana ito ay pinopromote natin at kinakampaign natin na sana kung lang naman po, kung pag school uniform ang student, wag naman na sana yung buong school uniform na everyday, no? Pwede siguro Monday lang for inspection siguro, ganyan. Kasi baka maging burden din sa kanila, baka maging part din ng anxiety nila, no? Na sobra silang mag-iisip na hindi pa na-plancha yung damit nila, hindi pa na-plancha yung uniform nila. So magkaroon ng problema, baka mas mahirapan sila mag-cope up sa nangyayari sa atin ngayon. Okay? So itong mga pinag-usapan natin na cyberbullying, bakit ba natin ito pinag-uusapan ngayon? At bakit ang dami-daming webinar tungkol sa cyber violence, cyberbullying at sa cybercrime? Kasi po,
ngayong buwan na ito ay Cyber Security Awareness Month. Okay? So dapat alagaan natin yung mga accounts natin. Dapat yung mga password natin sana ay hindi maiintindihan yung password, hindi madaling gayahin yung password. Okay? So ito yung panawagan ng freedom of information. As we integrate more our daily lives with technology and the cyberspace in the new normal, let us also heighten our awareness against any cybersecurity threats. Let us always keep in mind to be cyber safe and keep our personal information and online assets private. So, mga kid, mga parents, students, administrators, and teachers of Dampalit Elementary School, we need to end the culture of silence. Kailangan nating magsalita. Kailangan nating kumilos kapag may nangyayaring bullying sa ating mga students, sa ating mga children. Okay, so may i-comment din po ako para sa mga parents natin. Nandiyan po yung brochure on how to check, how to monitor and supervise our students' access to internet. So, nakasend po inyo ngayon, nasa comment po, yung Google Drive ng folder na yun. Tsaka yung nanood natin kanina, you can also access through that Google Drive. So again, this is Prof. Ron Bedia para sa ating Cyber Violence and the Culture of Silence webinar. So maraming salamat po. Sana po may nakuha po tayo. And I think may Q&A naman po. Maraming salamat po, Prof. Ron Bedia, sa umagang siksik sa impormasyon. No? It served as an eye-opener po para sa atin, pati ako, pati sa akin na isang magulang na tutok na sa gadget yung mga anak namin. No? So, para sa mga parents, no, sulitin natin yung pagkakataon na naka-work from home tayo. Mas marami tayong oras para sa ating mga anak ngayon. So tandaan natin, iba po ang may alam. So maraming salamat po ulit, sir. Ngayon naman po, dumako po tayo sa question and answer portion natin. Narito po ang ating Gender and Development Coordinator, si Ginoong Jerome Paulo Rada, upang pangunahan po ang ating question and answer. Magandang umaga po sa lahat. Antayin po natin yung mga katanungan na maipaskil sa ating rollback sa baba para may entertain yung mga katanungan. Maaari na po kayong mag-comment kung ano po ang katanungan niyo o kung doon sa ating pagtatalakay na ginawa o kaya katanungan na tungkol doon sa mga nararanasan ng inyong anak na may kinalaman sa cyber violence. Salamat po. Sa mga parents po, pwede po kayong magtanong. I-post nyo lang po sa ating chat box. Mag-a-appear na po yan sa amin. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Palagay ko po, nasabi na ni Prof. Ron lahat ng impormasyon na kailangan nilang malaman. Tingin ko, kailangan na po natin dumako sa paggawad ng sertipiko. Salamat po. Okay. Okay, bilang pasasalamat po no, sa ating mahusay na speaker ngayong araw na ito, sir. Thank you for caring for Dampalit Elementary School 1 sa aming komunidad po. Maraming salamat po. Here's a certificate of appreciation. Let me read the content, sir.
Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, Schools Division Office, Malabon City. Dampalit Elementary School 1 hereby confers this Certificate of Appreciation to Sir Ronadel B. Bedia for generously sharing his expertise as resource speaker during the conduct of Gender and Development webinar on cyber violence and the culture of silence, held on 22nd day of September 2020 via Facebook Live StreamYard up webinar, signed by our principal, Ma'am Fe A. Reyes. Maraming salamat, sir. Very informative ang aming umaga. Naku, salamat po. Sana marami pong nakuha ang ating mga parents and students. And para po, dagdag ko lang po, ma'am and sir, sa mga parents po natin, sa mga teachers din natin, yun po, ma'am and sir, you can visit Usapang Positibo Facebook sa comment section po. Kasi po, nakakausap po natin dyan yung iba't ibang mga personalities, no? Lalo ngayon sa paghahanda sa online class. Nakausap din po natin dyan si Undersecretary Diosdado San Antonio. So yan, marami pong mga mapupulot tayo dyan sa page na yan. Thank you so much po. Salamat po, Ma'am Danica, sa palakpak. Nakatatlong palakpak. Thank you. Thank you po, Ma'am Thank Ma'am you, Lenny sir. and Sir Jerome Yes, sa pag-invite sir. po. Opo. And kay Ma'am Fe. Thank you so much Salamat. po. Gaya po ng sinabi ko kay Sir Jerome, ako po ay a chat away lamang. Anytime mag-message lang po. Okay, bigyan po natin si sir ng virtual clap para sa lahat ng ibinahagi niya ngayong umaga. Maraming salamat, sir. Okay, at this point in time, to formally close our program this morning, narito pong muli si Ginoong Jerome Paulo Rada, ang ating Gender and Development Coordinator. Okay. Salamat po, Ma'am Lenny. Unang-una po sa lahat, bago tayo magtapos sa webinar na ito, nais ko pong muling magpasalamat sa aking magaling na resource speaker na si Prof. Ron Bedia at sa ating program management team, kay Ma'am Eden, kay Ma'am Lenny, at salamat din po sa aming principal na nakasubaybay ngayon, sa mga guro ng Dampalit Isa, at sa mga magulang po na sumusubaybay sa webinar na ito. Maraming salamat po sa lahat. Umaasa po ako na susuporta po ang Dampalit Isa at ang mga magulang sa pagsugpo na cyber violence sa ating komunidad. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat po. Para sa mga parents po, sa mga attendees po natin ngayon, no? Nasa Nga po comment pala. section na po. Nasa comment section po yung ating form na mag-fill out po kayo para sa attendance at evaluation po regarding po sa webinar na ginawa natin ngayong umaga. Maraming salamat po muli sa lahat. Sir, thank you po ulit mula sa pamunuan po at pamilya ng Dampalit Elementary School 1. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat and please be cyber safe po sa ating lahat. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo lahat.